Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalumbasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito naman ang pangalawang utos. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang mga turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa atin ng Ebanghelyo, tinanong si Jesus. Pero yung pagtatanong nila ay hindi para matuklasan o magkaroon ng mas malalim na kaalaman. Diba minsan ganun tayo, pag may gusto tayo mas malaman pa, nagtatanong tayo. Pero ang pagtatanong kay Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon ay gusto nilang subukan si Jesus. Sa layunin pa lamang ng pagtatanong nila, it is not out of to get information or to learn, but out of curiosity. Napatahimik ni Jesus yung mga Saduseo. Kaya iniisip nila, tara, tanungin din natin siya. Subukan nga natin siya. Kaya ang tinanong kay Jesus, ano pong pinakamahalagang utos sa lahat ng utos? At ang sagot ho ni Jesus, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Maganda po no, sa ating pagninilay sa linggong ito, anong ibig sabihin ni Jesus? Mahalin mo ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip ang Diyos. Sa madaling sabi lang po, sana ang pagmamahal natin sa Diyos ay hindi ho tingi-tingi, hindi ho pira-piraso, kundi buong buo, ikaw na ikaw. Yung buong pagkatao mo, ang ipapahayag mo sa pagmamahal sa Diyos. Hindi kung kailan mo lang gusto, hindi kung kailan mo lang trip, kung kailan lang comfortable sa'yo o kaya ng schedule mo. Pero ang pagmamahal natin sa Diyos, buong buo. At ang tao nagmamahal sa Diyos ng buo, naglalaan ng oras para sa Diyos. Hindi kung kailan lang siya free.
Hindi kung kailan na siya comfortable na mahalin ng Diyos, doon niya gagawin. At ang paanyaya ni Jesus, kung gusto natin lumago sa pagmamahal sa Diyos, ay mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Buo. Hindi ho kalahating puso. Buo. Ikaw. Buong buhay mo. Ito po, sabi ni Jesus, ito yung pinakauna. Loving the Lord totally, wholly. Buo. Pero maganda yung pangalawang sinabi niya. Ang tanong lang sa kanya, anong pinakamalagang utos? Pero ang sagot ni Jesus, dalawa. Sinagot niya yung pinakamahalaga, pero sinabi niya, eto naman yung pangalawa. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kasi sa totoo lang, ang pagmamahal natin sa Diyos ay salamin din at nakikita sa ating pagmamahal sa kapwa. Hindi ba sabi ni San Juan sa kanyang mga sulat, ang tao nagsasabi na mahal niya ang Diyos, pero malupit naman sa kanyang kapwa ay sinungaling. Kaya ang pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal sa kapwa ay sa totoo lang magkadugtong. Kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo kapwa mo. Hindi mamahalin ko lang ang Diyos eto na ha. Hindi. Kung mahal talaga natin ang Diyos at buo ang pagmamahal natin sa Kanya, kumbaga, package deal ito. If we love God, we also love our neighbor. Kaya kung babalikan ninyo sa isang kwento sa Ebanghelyo, tinanong si Jesus, sino po ang aking neighbor? Who is my neighbor? At sabi pag sinabing neighbor, the one nearest or closest to me. Sino yung kaya kong tulungan? Sino yung kaya kong mahalin na nasa paligid ko? Sino yung pwede kong pagmalasakitan? Misa kasi ang iniisip natin, nasa malayo. Pero yung nakapaligid lang sa iyo, yung mga malapit lang sa iyo, simulan mo sa pagmamahal sa kanila. Yung iba siguro, pamilya. Nag-uusap-usap pa ba ang bawat tao sa pamilya? May panahon pa ba para kumain ng sama-sama? O chat-chat na lang? May panahon pa ba na kamustahin ang bawat isa? O wala nang pakialam? Magandang paanyaya sa atin ang mga pagbasa natin ngayon. Para sa ating pamumuhay Kristiyano, may kita natin ang pagmamahal din sa kapwa natin ay hindi lang yung nagbibigay ka. Yung kagad yung pumapasok sa isip natin. When we hear of the word charity or loving others, ang iniisip kagad natin, magpapakain ako, magpapalugaw ako. Pero hindi Papalugaw ka nga, pero chismosa ka naman. Nagpakain ka nga, pero exclusive ka naman. Doon lang sa gusto mo ang mahalin. Yung iba, bahala kayo dyan. Hindi ata nagdugtong, hindi ata nagugnay. Kaya magandang paalala sa atin, if you want to grow in love of God, do it by growing in love for your neighbor. Pagmamalasakit sa taong malapit sa iyo. Kahit na yung simpleng pangangamusta,
Tanda na ng pagmamahal sa kapwa mo yun eh. Yung simpleng pagbibigay ng oras sa taong malapit sa iyo, sa taong pakiramdam niya nag-iisa siya, pagbibigay ng oras, malaking bagay na yon. That is how we grow in love. And when we grow in love, we grow in faith. Kaya kung gusto mo lumago sa iyong buhay pananampalataya, lumago sa pagmamahal sa Diyos at sa pagmamahal sa kapwa natin. Marunong magmalasakit, marunong dumamay, marunong tumugon sa pangangailangan ng iba. Kaya itong dalawang ito, aminin natin, mahaba ang paglalakbay na ito. Hindi magiging madali ang mahalin talaga ang Diyos ng buo. Kasi minsan ang pagmamahal natin sa Diyos, minsan aandap-andap. Minsan ang pagmamahal natin sa kapwa natin ay hindi consistent. Pero higit sa lahat, hilingin natin ang grasya ng Diyos na ang mga ito ay maisabuhay natin. Na ang ating pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang sa ating mga salita lamang, kundi pagtatalaga din ng ating buong buhay sa Diyos. Pagtatalaga ng sarili natin para sa Diyos. Ang bigay sa Diyos, buong ikaw, buong pagkatao mo. Kahit yun lang minsan naglalaban-laban din tayo Kalaban natin yung sarili natin Pero hilingin natin ang grasya ng Diyos na talagang maisabuhay ito. Hilingin natin ang grasya ng Diyos na ang pagmamahal sa kapwa gaya ng ating sarili ay matugunan natin o magawa natin. Let's face the fact that Jesus' teaching is not easy. Pero kailangan din nating makita, bagamat hindi madali, nariyan ang grasya ng Diyos para patnubayan tayo. Nariyan ang grasya ng Diyos para tulungan tayo. Pwedeng hilingin din natin sa ating pagdiriwang ng misang ito, hilingin natin yung grasya sa Diyos na buong puso natin siyang mahalin. Na matutunan natin siyang mahalin ng buong tayo. Na matuto tayo magmahal ng kapwa natin gaya ng ating sarili. Let's ask the grace of God to teach us how to love. Kasi aminin natin, minsan ang pagmamahal natin hindi buo, kulang-kulang. Hilingin natin na turuan tayo ni Jesus paano magmahal sa Diyos at sa kapwa natin. Siguro yun ang pinakamagandang panalangin natin. Maliban sa dami-dami ng panalangin at hinihiling natin sa Panginoon, siguro unang-una nating hingin sa Kanya, Lord, turuan mo ko at bigyan mo ko ng grasya kung paano magmahal sa iyo at sa kapwa ko.